sikreto mo babay. Yan. Okay, ang gamit natin ngayon ay sa AGV muna. Para naman magamit to. Sayang naman kung di nagagamit. Nagre-record ka ba? Yun. Opya. Sira na naman yung brake light switch ko. Siraan yung brake light switch na to eh. Hindi ko alam bakit. Ang dami mo. Hindi ko siya napunasan. Parang di kailangan ni pare-piper. Hindi ko siya naririnig ngayon eh. Kasi naputol yung bracket nun. Baka yun yung maingay. So papunta tayo yung JM Muffler Shop dito sa May Sindalan. Ang dami palang nagpapare-piper din dun. Pero feeling ko hindi siya kailangan. Grabe siyang umRPM dahil ang tigas ng clutch spring niya. Yung clutch spring nito 2,000 na eh. Parang lumulubog yung preno ko sa likod ah. Oo, lubog siya. May problema yung hose nito. Wala, nawawala yung preno natin sa likod oh. Buti na lang malakas yung sa harap. Ha? Tara. Yan, babarurot to si Shernan. Hindi ko pwedeng biglayin to since ayun nga nung nakaraan na araw, gabi actually, madaling araw pa pala, narinig nila na may kumakalansing sa motor or ano, basta. So kailangan niyang ma-check talaga. Baka naglilin siya sa high RPM eh. Nawawala talaga yung preno ko. Walang jacket sa atin ah. Parang nawala yung kalansing. Palagay ko bracket yun, hindi yung reviver. Bracket nga siguro yun. Kung naaalala nyo guys, yung unang bumili sa atin ng mga pyesa, nako, hindi natin mahabol. Bawal muna, baka sumabog yung makina natin. So papa-refresh ko pala to guys. Sikreto muna. Hindi ko muna sasabihin kung kanino, kasi basta secret muna. So maraming aayusin dito sa motor eh. Una-una, dapat hindi siya nag-hard start pag medyo mainit yung makina. Kasi pag kumari galing ka sa mahabang biyahe, syempre mainit yung makina nun. Tapos papatayin mo. And then pag sinindihan mo yun, after siguro 1 minute, ayun na, mag-hard start na siya. Kailangan mo munang hayaan lumamig yung makina bago siya mag-start na maayos. So yun yung nagiging problema niya ngayon. At saka yun nga, may lagitik siya pag high RPM. Kaya pala hindi siya dumudulo na maayos. May nakausap na tayo na tropa na regarding dito eh. So sinabi niya kung ano yung mga possible reasons bakit siya nagkakaganto. Nagtataka siguro siya, hindi ako bumabarurot. Magiging habulan sa akin to sigurado eh. Wag ngayon, next time. Ang lalim, grabe. May problema talaga yung ano ko. Palagay ko tumagas na to. Hindi natin siya makalaro eh. So buti na lang hindi siya reviver. Okay naman pala siya. Yung bracket nga siguro yung maingay. Wala yung preno ko. Napakainit sa Pilipinas. Pero okay na yan. Kesa sa umuulan lagi, hindi ka makalabas. So kilala ko yung may gawa ng motor ni Shernan. Mga baruro to, talagang anlipiga din siya eh. Nga lang, hindi tayo hindi natin masyadong mabigla-bigla di tulad doon dati. Kasi piniprevent ko na yung pwedeng mangyari sa kanya eh. Delikado.
mahirap na. Diyos ko, wala na tayo pampalit ng makina. Naiinip to. Mamaya sasabihin ko sa kanya bakit di ko mabirit. Mainipin din sa daan tong si Chernan, no? Sige lang, wag mo akong alalahanin. Antabay lang sa makina muna. Okay din yung nut. Naglagay na pala ako nung parang nut na may washer agad siya. Para sentro agad siya sa pulley set. Kakalagay ko lang kanina, so tinetesting natin kung kamusta siya. Pero linagyan ko pa rin ng thread lock to just in case. Mahirap na. Yun nga lang, iba yung size ng nut niya, 18 imbis na 17mm. So, ay putik, nakalimutan ko pala yung bag. Kaya pala parang ang gaan-gaan ko. Nawawala pala yung bag. Ano ba yung kailangan kong dalhin na nandun? Yung tornilyo pala. Yun ang nawawala ka sa dala ko. Grabe, pinrepair ko na pala mapamandin yun. Tapos nakalimutan ko pa. Kaya pala ang gaan ng feeling. Hindi ko dala yung bag. Ayun, tapos kakaliwa tayo dito. Kakaalam ko. Tapos along the road or along the highway lang naman yung shop eh. Grabe, wala talaga siyang preno. Ano kaya nangyari sa sa brake system natin sa likod? Saan ba? Akala ko dun mag-U-turn kami. Akala ko dun eh. Baka may daan dito. Okay. So palagi ko para diretso na lang. Kasi pagpasok mo dun, magre-right ka pa eh. Baka dito, yan lang, diretso lang talaga siya. Hindi kita masabayan. Baka sumabog yung makina nito eh. Kailangan pa, pinapabukas ko to eh. Init oh. Sundihan ko muna yung fan nya. Ba't kaya lumulubog talaga to? Ano nangyari? Palagay ko yung papacheck ko na lang kay Mo. Ayaw maniwalang bolt eh. Ha? Ayaw maniwalang bolt. Alam ko yung sikreto mo, mamaya pag-usapan natin. Nawala yung kalansing eh. Palagay ko yung yun, yung bracket nya naputol kasi. Yun siguro yung nagbabibrate. Tinanggal ko eh. Nakalimutan ko pandalhin yung bag. Haba oh. Grabe naman yung truck na to. Maipit ka dyan, yari ka. Ito na ba? Palagi ko malapit na tayo eh. JM Muffler Shop. Saan? Mali. Loko-lokon to. Akala ko dun eh. Saan? Ito. Ayun, dito na tayo. Nawala talaga yung lagitik niya. Ayun naputol. Yun yung maingay. Akala ko sa loob, hindi pala. Ay, paparelbo mo na lang. Realbo na lang siguro niyan. Napapacheck ko niyan. Ano kasi nga namin? Si Maki yata eh. Okay guys, teka lang.
natapos rin siya. Grabe yung tunog niya, narinig nyo ba? Ulitin natin ha. Marumi lang siya. Pero tignan nyo yung JVT nyo. Ang pogi. Tahimik siya eh. Okay siya. Uwi ka na, boss? Oo, na. Dito ka? Sige, sige. Thank you, thank you. Teka da. Para marinig nyo yung launch control, tatry ko lang siya dito. Kaya so hindi tayo full rev ah. Hindi ko ma-full rev eh. Pero nagpapataas yung RPM niya sa launch control. Ang lutong! Woo! Ganda ng tunog niya! Parang race bike eh. Ganun pala yung tunog ng tamang na reviver na pipe. Sana nga lang makuha nyo yung tunog niya or marinig nyo yung tunog niya dito sa vlog. Kasi minsan hindi mo, iba yung tunog niya sa personal eh. Hindi siya masakit sa tenga. Yan, uuwi muna tayo kasi hihintayin natin umuwi yung mekanikong nakausap natin. So sikreto muna yon guys, hindi ko pwedeng sabihin kasi may agreement siya eh. Ang ganda ng tunog niya, hindi ko lang full throttle. Grabe, very satisfied. Sulit na sulit yung bayad. Sa singil nila sa akin, very fair siya eh. Kasi nagpa-re-elbow tayo, nagpa-refiber, tapos ayun, shark tip na yung ano natin, JVT, sa halagang tumataginting na 2,000 pesos lang. Actually, kahit singilin ako ng 3,000, palagay ko okay pa rin naman siya eh. Yun nga lang, sana tuloy-tuloy siyang maging okay yung tambucho natin, no? So, totono natin mamaya to. Totono, ano yun? Ba't parang umuugong siya, no? Totono ng mekaniko. Then possible yung bola din na ayusin or mga springs para magamit natin na maayos bukas. Pero definitely, kung may naging problema ito mamaya, based dun sa makikita niya, kailangan siyang ma-rebuild. Well, hindi naman totally papalitan yung peso eh. Pero ayusin lang yung mga hindi tamang or yung mga pwede pang ayusin. Kumalas na naman ang panggilid ko. Kumalas na naman ang panggilid. Kamanggilid. Buti na lang may dala akong tools. Putik na yan. Kaya ka lang, may dala akong tools eh. Kaya lang guys ha, kinalas or kumalas na naman ang ating manggilid. Pero buti na lang may dala akong tools. So parang inano ko eh, in-expect ko na baka matanggalan naman ako para sigurado. Ewan ko bakit ganito, ba't kumakalas lagi. Ang higpit naman ng pagkakalagay ko eh. Kung kailan malapit ka na sa bahay hindi talaga matatapos ang problema mo, Julia. Iberitin, baka matanggal na naman siya. Sakit na pa man din ng daan. So yun, napapansin nyo siguro bakit hindi ko siya sobrang binibirit. Kasi nga ayan, ang nangyayari sa akin. Either kumalas yung pulley natin, pulley nut, or mag-overheat siya. Pero hindi na siya nag-overheat naman eh. Naiwanan na tayo tuloy. Barurot. Ang ganda ng tunog talaga niya oh. Baka pino. Uy, hindi tayo pwede dyan. Pero feeling ko nakatulong yung nakatulong yung reviver tsaka re-elbow dito sa motor. Kasi iba yung takbo niya ngayon eh. Parang medyo mas umayos siya compared dun sa dati. Ang gaan niyang umalis eh.
Wala naman akong pinalitan sa panggilid. Bigla nga umayos yung ano natin, brake system dito sa panlikod, oh. Hindi na siya lumulubog. Ano nga nangyari? Wala naman kami ginawa. Pinag-iikot-ikot ko lang naman yung hose kanina eh. Saan na ba tayo? Baliti. Oh, Inok. Malapit na pala tayo. Ito sana yung gusto kong pwesto. Ayan oh. Kung available lang sana yan. Eco daw. Hindi lang siya nakikita sticker tuloy sa traffic eh. Popcorn. May popcorn sa likod. Happy New Year. Ang pino talaga ng tunog niya ngayon. Diba? Hindi tayo maka-full throttle. Ganun muna. Hanggat di natin pinapakita dun sa mekaniko. Yan, hindi muna natin gagawin. Ayun guys, so again, maraming salamat sa panonood. And syempre, tutuloy natin to sa next vlog natin. So hindi ko na pwedeng pakita muna ang gagawin natin sa susunod. Or mamayang hapon. Actually hapon na pala. So mamayang konti, magpapahinga lang tayo. And then pupunta na dun sa mekaniko. Kasama ulit natin si Shernan. Sige, diretso ako. Mamaya na lang. Thank you, thank you. Ayun, maraming salamat. Free, Shernan. Makikita ulit tayo mamayang konti. Papahinga lang kami, tapos larga na naman. Para sa Sunday or bukas, at least yung mga gustong makakita kay Julia, diba? Hindi sila madismaya. Nakikita nilang maayos siya. Wala siyang problema. Ayun, so I'm pretty sure magugustuhan nila yung naging changes natin dito sa pipe natin. Kasi tagal na nilang gustong or nagre-request na magpa-shark tip tayo eh. Actually, bibili ako shark tip, pero ang ginawa ko na lang, pina-convert ko yung tip niya as shark tip. So ayun, okay naman. And then nagpa 38 mm tayo na elbow throughout. Wala na siyang 35 o kung naman, basta 38 straight na yan. Tapos napakakapal lang kanyang carbon or fiber pala, sorry, hindi pala carbon, fiber. Okay guys, thank you ulit sa panonood. And syempre, I'll see you sa next vlog. Peace.